Hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang din ako ng maikling video about ulit to sa Iglesia ni Cristo. Kasi may napanood ako ulit na video ni Epifanio Labrador na binibira na naman niya yung iglesia. Kasi tinignan ko yung mga talagang panay ang bira niya sa INC. Andun na yung binayaran daw siya yata ni Duterte ng 8 billion yata yun. Andun na yung tatapatan daw ng Katoliko. Andun na yung kulto ang iglesia, andun na yung yung mga sinasabi niya Halo-halo na Kanya-kanya ng paninira yung ginagawa niya sa INC. Siguro nga, mas maganda na lang, ang suggest ko na lang dito kay Epifanio Labrador, kumpara sa akin lang, kaya yung ilalike kong topic nito, na dapat i-demanda na lang ni Epifanio Labrador si ka Eduardo B. Manalo, kasi panay na rin lang siya panay bintang na rin lang, panay salita ng hindi maganda sa iglesia, di harapin niya, patunayan niya, magdemanda siya, mag-file siya ng kaso sa korte. I-demanda niya si ka Eduardo B. Manalo kung talagang buwan loob niya. Pero sinisiguro ko sa iyo, hindi ka mananalo sa ka Eduardo B. Manalo kasi wala namang ginagawang mali yan Yan, kagaya niyan, sinasabi yung mga may utang, corruption, o kulto, kung ano-ano pa. Ano na yung pagmumura. Kasi sinisira yung pangalan din ng iglesia Alam nyo kung bakit? Kasi panay na kayo paninira na walang basihan So hindi ko din alam kung saan mo nakukuha yung mga impormasyon na yan. Andun na yung mga sinasabi nyo na inuuto yung mga member para magbigay, pinipilit na magbigay at mag-abuloy. Sa katotohanan naman talaga, hindi naman talaga totoo. Ilang beses ko na sinabi sa aking mga video na hindi totoo yung pinipilit na mag-abuloy ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi inaaral sa kanila na magbigay ng naayon sa iyong kalooban, kasi tungkulin at obligasyon naman talaga yun ng mga Kristiyano at mananampalataya kay Kristo. At tungkulin talaga yun na dapat mag-abuloy at magbigay sa ikabubuti ng Iglesia ni Cristo or sa tagapamahala, ang mga namamahala sa Iglesia ni Cristo. Kahit saan ka namang relihiyon meron naman talaga yan abuloy na yan Ang lang kasi sa inyo, pinipilit yung mga kaanib na mag-abuloy, yung isa yung pinakamalaking paninira sa iglesia, pero hindi naman totoo yun Kagaya nga ng sinabi ko, nagbibigay ang iglesia ng naayon sa kanilang kalooban kasi yun naman talaga ang turo at aral sa Biblia. Kaya kung ikaw, Epifanio Labrador, kung talagang matapang ka, harapin mo kay Eduardo B. Manalo, idemanda mo, patunayan mo na totoo yung binibintang mo sa kanya, lahat ng mga sinasabi mo, lahat ng paninira mo, patunayan mo sa korte, magharap kayo doon. So ang problema kay Epifanio Labrador, bakit naka-pismas ka? Bakit di mo tanggalin yung pismas mo? Dapat yung tinatanggal mo para para makita yung mukha mo, sabihin mo kung anong tunay mong pangalan, kasi pagkakalam ko hindi lang ako sigurado kasi parang hindi mo yata tunay na pangalan yung Epifanio Labrador alias mo lang yata yun, pero hindi ko lang sigurado kung pangalan mo talaga o hindi. Ang makakasagot lang noon ikaw kung totoo o hindi. Pero or yung katotohanan talaga, o kaya yung birth certificate mo o yung Philippine Statistics mo, yung PSA na tinatawag. Pero sinasabi ko sa iyo, Epifanio Labrador, mali na birahin mo ang tagapamahalang pangkalatan kasi wala namang ginagawang masama yan kagaya ng mga sinabi kong nauna kong video Kasi bintang ka ng bintang, hindi ka naman pumupunta sa korte para idemanda kung totoo o hindi. Kasi pawang paninira lang yan Ibig sabihin, kung hindi ka nagdemanda, hindi mo pinunta sa korte, ibig sabihin, puro paninira lang yan. Para lang mapansin ka at magkaroon ka ng content at maraming manood sa'yo. Kasi mali talaga na sabihin mo na kagaya niyan, yung parang may yung kagaya ng sinasabi ng iba na kurap ang iglesia ang tagapamahalang pangkalatan, hindi. At saka yung ginudiyos namin ka Eduardo B. Manalo, ang mga Manalo, hindi, mali yun. Hindi namin ginudiyos sa mga Manalo, hindi ginudiyos ng miyembro ng Iglesia ni Cristo si kapatid na Manalo. Kasi ka Felix Way Manalo, sinabi na wag silang sambahin kasi hindi sila yung Diyos. Ang sambahin nila yung Panginoong Diyos at ang sundin nila yung aral na nasa Biblia na binahagi nila ka Eduardo, ka Felix Y. Manalo hanggang kay KRD at ngayon kay ka Eduardo B. Manalo na nilalapas tangan mo. Kaya yung mga bintang mo, patunayan mo, panindigan mo.
Kasi kung talagang totoong matapang ka, sabi ko nga sa'yo, tanggalin mo yung pismas mo na parang busal ng aso na ano. Salita ka ng salita ng hindi maganda pero hindi mo naman kayang tayuan, hindi mo naman kayang panindigan at hindi mo naman kayang harapin. Hanggang social media ka lang. Kasi kung panay ganyan lang, paninira, kasi sa ginagawa mong ganyan, parang lalong nakikilala ang iglesia at may namumulat sa katotohanan eh. Siyempre yung iba inaalam kung ano, kung totoo ba talaga yun sa INC. Yung iba siyempre yung iba nalaman nila na hindi totoo, naaralan sila. Kagaya ng mga iglesia na vlogger, naaralan nila yung mga followers nila, di mayroong possibility na umanib yung iba doon na naaralan. Kasi may bumilib sa iglesia at naniwala na totoo ang aral sa INC at hindi peke, hindi gawa-gawa lang. At yun lahat ay naaayon sa Bible na hindi gawa-gawa lang ng iglesia. Na lahat ng ginagawa ng iglesia ay puro naaayon sa Biblia. Kasi yun yung gawin mo. Di sige. Demanda mo para malaman mo ang kasagutan. So hanggang yan lang yung video for today guys. Maraming salamat guys.